Ngayon yung Supreme Court, binabanatan po ni Secretary Larry Gadon, mga kababayan. Grace Piatos na Ito po yung sinasabi ko ho sa inyo no? Mamatay man ang impeachment, hindi man matuloy ang impeachment, madismiss man ng tuluyan ang impeachment mga bossing, nakatatak sa mamamayang Pilipino, sa utak ng Pilipino na hindi nila na ipagtanggol ang Vice Presidente. Na mananatili po ang iniisip ng sambayan ng Pilipino, meron tayong magnanakaw na Vice Presidente. Ganyan po talaga ang mananatili sa utak natin lahat. Kasi nga, may mga ebidensya. No? At hindi nila talaga na ipaliwanag ng todo o hindi talaga nila na ipaliwanag na hindi magnanakaw ang bise. Dumali doon sa teknikalidad po. Ito, si Attorney Larry Gadon si Secretary Larry Gadon, galit na galit po sa Supreme Court. doon pa lang halata mo na ninakaw yung pera Diba? Kung tayo mga kababayan ay lagi nating sinasabi na hindi maiwawaglit sa ating isipan na may magnanakaw tayong Vice Presidente dahil nga po doon sa naging kilos nila, doon sa naging pandepensa nila na 1 year ban. Ito kay Sec Larry Gadon, rektahan. Di ba? Rektahan mga kababayan na sinasabi. Doon pa lang nalaman mo na, alam mo na ninakaw yung pondo ng bayan. doon pa lang halata mo na ninakaw yung pera tapos sasabihin mo political score. Di ba? Walang pamumulitika mga bossing. Unang-una, sila ang nagpasa. Sila ang nagpasa sa COA nung mga resibo. Yung mga resibo na nanggaling sa Office of the Vice President na nanggaling po sa DepEd. Sila ang nagpasa noon. Tapos hindi nila maipaliwanag. Paano na yung mga Mayor Grace Piatos na sinertify ng PSA that there are about 900 individuals in the list who are not existing? Tingnan nyo yun. Lahat gawa-gawa. Sabi ng mga DDS, pwede dyan yung mga aliases lang. Pwede dyan yung mga ganito lang. Yung mga alias lang para siguro. Lokohan na lang pala yun Bakit pa kailangan magpasa? 'Di ba? Magpapasa ka. Walang mismong kung sinong tao 'yun. Pwede ang alias, mga bossing, doon sa mga confidential funds na 'yun. Pero may kaakibat po na isa pang envelope na doon magpapaliwanag kung sino si Mary Grace Piatos. Wala naman silang ipinasang ganun Kaya ang sinasabi natin dito, kung ito pong kampo ni Sara Duterte na ipinagmamalaki nila na meron po silang depensa, wala depensa yan. Dahil yung idedepensa nila yan, na hiwalay na envelope, dapat po doon pa lang sa Kongreso, ipinasa na nila yan. Di ba? Dapat ipinasa na nila yan, mga bossing. Para itong impeachment na ito, wala nang mangyaring impeachment o wala nang trial na mapupunta pa sa na papunta sa impeachment. Doon pa lang, solba na yan. Di ba? Baka tayo pa mga boss chief sir, ang magtatanggol sa kanila. Kung narinig natin ang kanilang panig, kung narinig natin yung kanilang mga depensa. Wala Di ba? Wala Nagpa-press con daw po ba, Sir Mark, si Sara? Sa'yo naman sabi, meron ba? Mamaya, hanapan natin. Pahanap natin doon sa Team MR. Pakihanap yung press con ni Sara. Baka mamaya, marinig na naman natin dyan, mga boss chief sir. Ito pong mga pagpugot-pugot ng ulo, di ba? Macario Amoroso, pang 175 pa lang ang like ko. Sabi, ni Macario, nag-umpisa tayo. Halos 100 na, tapos 75 pa lang. Ano nangyari dyan? Sana totohanin ng Pangulo ang pag-imbestiga sa pondo ng flood control, sabi ni Delia Bernardo. Baka yung 51 billion. Maungkat,
Walang mga birth records. Paano mo mangyayari yun? Even si Chair Jokno, nagre-reklamo, bakit yung pangalan niya nandun? O, political score pa rin yun. Hindi, ang nakikita ko kasi dyan, mga boss chief, amo sir, ang nakikita ko ho dyan, nagmadali, nagulantang sila. Nagulantang sila nung tinanong na, o nasaan yung mga patunay nyo dito sa mga pinagkagastusan ninyo? Ha? 6 na taon kaming 6 na taon kaming may mga confidential funds, hindi kami tinatanong ng ganyan. Ay, madam, nung panahon ho iyon na ang presidente ay ang tatay ninyo. Siguro ganun ang sinagot sa kanila. No? Eh ngayon po iba na po ang presidente. Kailangan po lahat audit, 'di ba, Mabel Quinjo? Kailangan po lahat ngayon tama ang record. Hindi na po uso, hindi na po pwede yung walang tanungan. Siguro iniisip na, nung tatay ko ang presidente dati, hindi naman ako tinatanong. Wala namang mga tanungan, question and answer sa confidential funds Kaya nga naglolobohan po yung mga confidential funds sila Diba? Biruin mo, nung mayor si Inday Sara Duterte, magkano confidential funds? 460 million per year. 4 na taon po yun. 4 na taon ho yun, mga kababayan. Walang question and answer, no? Hoy! Naku, ito, nagtatanong sila ngayon. Yari. Sulat, no? O sulat, sige, mag-imbento ka ng mga pangalan dyan. Hindi ho nila alam na aabot o hahantong sa Kongreso. Yung mga katanungan na yun. O, sisilipin po isa-isa yung mga nakasulat na mga pangalan doon. Gulat ho sila, mga boss. Ba't may ganito ngayon? Ayan, taranta. Wala silang mga maipakita. Di ba? Ang hirap po nun. Halos ilan? Ang sabi po ni Secretary Larrigadon, halos 900 po na mga tao yung wala o hindi nag-i-exist po sa PSA. Paano yun? Saan sila kukuha ng napakaraming tao? Na 900 para magpatunay na, ako po yan, ganito po kasi yan. No, baka pagharap lang po sa niyan, husgado, o pagharap pa lang po, lalo na kapag yung itinanim lang nila yan para magkaroon lang ng patunay na merong Mary Grace Piatos, mahirapan din pong sumagot yan. No? Dahil imbento ho ang sasabihin yan. Mga bossing. Pag pinaikot-ikot yan, nung mga magtatanong, iyari ho yan. Natakas sila itong Supreme Court is just siding with Sarah. Ako nga, dinisbar ako for a much lesser offense. Samantalang si Sarah katakot-takot na pagmumura. Oo nga naman, ang sinasabi lang ni Larrigadon, bobo yung mga DDS. Ang sinasabi lang naman ni Larrigadon, bobo yung vice-presidente. No? Yun lang naman. Mga DDS, naman big deal doon? Di ba totoo naman? Dinisbar siya, si Atty. Larrigadon. Pero wala naman daw hong kwenta sa kanya. Walang kwenta kasi nga, hindi niya na pinapractice yun. Hindi na siya nag-aabogado talaga. Mga kababayan. Hindi kagaya nila Topacio. Ayan ang pinagkakabuhayan nila Pag na-disbar yan, sira ang ulo niyan. Hilo yan. Malamang torete yan. Paano pa ipagtatanggol yung mga tumatakas? Di ba? Si Larrigadon, hindi na niya pinapractice yun. Pero sinasabi niya yung side niya dito. Ang sinasabi lang niya naman, bobo yung mga DDS. Pero bakit yung vice-presidente? Ano yung mga nakita natin? Putulan ng ulo. Papatayin ang Pangulo. Anak ng tinapa. Bakit yun? Walang aksyon ng Supreme Court. Di ba? With matching na sandamukal na PI. Sandamukal na PI sa vice-presidente. Katakot-takot na pagbabanta ng pagtatay ang ginawa niya, hindi siya dinidisband. So ang Supreme Court talaga tuta ng Duterte. Yan. Si Larrigadon na ho ang nagsasabi, mga kababayan. Ang Supreme Court ay tuta ng mga Duterte. Hindi, nakita naman ho natin, mga boss,
'Di ba, ang sinasabi o ang nakita natin ay 15 judge, 12 o 13 ang appointee daw po ni dating Pangulong Duterte. Kaya hindi din nila masisisi ang mamamayang Pilipino tapos nakikita yung ganito na etong tao na 'to, sinasabihan lang naman ng bobo yung mga DDS, disbar. Yung Vice Presidente na nagbanta na po, hindi buhay ko ang pinagbantaan ho. Simpleng tao lang ako. No? Buhay nung ating Pangulo. Mga kababayan, buhay ng ating Pangulo pero parang walang kilos ang Supreme Court doon kay Vice Presidente. Sabi ni Neng Gigi, pwede ba palitan ni BBM mga nasa Supreme Court para hindi bias or maalis yung mga allies ni Digong? May katapusan naman din po yung mga termino niyan. O, tuloy. Yung si Bisbongdo na yan, buta ng Duterte yan. Sa tingin nyo may chance po ba yung impeachment if ever po i-file by 2026? Well, hindi na natin malaman dahil sobrang delay na yan eh. Tsaka yung mga reasons nila like Sara daw was denied due process. Anong denied due process pinagsasabi nyo? Yun pa ho, mga bossing. Sensya na, Supreme Court kasi ako talagang pinanood ko lahat. No? Talagang wala ho akong pinalagpas doon, mga bossing. Syempre, ano po sasabihin ko sa inyo kung may papalagpasin ako. Wala ho ako pinalagpas doon. At ang Kongreso ho, katakot-takot na pag-iimbita sa kanila, no? Mga kababayan, para doon sa paliwanag nila. Pero ano po ang ginawa ng kampo ni Vice Presidente Inday Sara Duterte? Wala, tinatanggihan nila. Inaayawan nila. Kasi nga po, naiipit sila doon sa mga tanong. Pagka yung mga tanong na halatang malalaglag o maaano na sila, mabubuko sila, biglang sumasakit na ho yung mga dibdib, mga kababayan. Nakita nyo, katakot-takot na pag-imbita ng Kongreso sa kanila. Tapos sasabihin nung attorney ni Sara, magkahiwalay po kasi yung pag-imbita doon sa Kongreso at ito naman po sinasabi ng Supreme Court. Hindi, ayaw na nga makipag-cooperate nung kampo nila Sara Duterte, di ho ba? Di ibig sabihin, wala, hindi nyo pinapatawag. Hindi kasi pumupunta, wala namang yayaring ganyan. Kailangan mapilit nyo na magpaliwanag yan. Paano pong walang pagpapaliwanag at walang due process? Mismo ho tayo, nanonood tayo sa kanila. Katakot-takot na pagpapatawag at katakot-takot na pagbibigay ng karapatan nila na ipaliwanag pero hindi po pumupunta. Dahil nga po nahihirapan na po silang sagutin. Tapos ang maririnig po natin sa Supreme Court, walang due process kay Inday Sara Duterte. Parang, parang kalokohan naman ho. Di ba? Parang kalokohan naman yung yun, dahilan na walang due process na ibinigay. Sabi ni Earl Ocampo, walang takot na magnakaw dahil panig sa kanila ang Supreme Court. Ayan, sabi ni Earl Ocampo, no?